Iniimbestigahan ng DILG kung bakit nasa Shabu Laboratory si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Pero ang inarestong opisyal, iginiit na wala siyang itinatago at may mga dokumento raw siyang patunay na lehitimo ang ginagawa niyang operasyon. Nakatutok si Oscar Oida. Sir, nakasakal na ako. Bakit niyo ako pinipigilan magbigay ng statement? Karapatan ko yan eh. Sir, ano ito nangyari, sir? I am invoking my right to give a statement para may tuwid natin ng lahat ng to. Wala akong dapat itago. Wala kaming ginawang kasalanan. This is a legitimate operation. Iniharap sa media si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino kaninang umaga. Ilalabas na sana siya para ipamedical nang bigla itong sumigaw. I am invoking my right to give. Ipaliwanag ito. Bakit tayo nilang bigyan pagkakataong magpaliwanag? Karapatan ko naman to eh. Maging ang PNP at ang PDEA raw, nagulat nang maabutan si Marcelino sa lugar kung saan isinagawa ang operasyon. Kaninang madaling araw at kung saan nasabat ang mahigit 60 kilong shabu. Kasamang naaresto ni Marcelino ang Chinese national na si Yan Yishu. Sabi ni Marcelino, nasa lugar sila dahil nagsasagawa sila ng surveillance at may patunay daw siya rito. Alam ng tropa, si General Kakdak lang naman ang gusto kong gawing accomplishment eh. Yes, meron kaming documents lahat, everything. Tulungan ninyo akong maipaliwanag ito sa tao. Tulungan ninyo akong isiwalat kung ano yung totoo. Tulungan ninyo akong sabihin sa lipunan, sa mamamayan kung ano ang totoo. Huwag niyo kaming iwanan dito. Huwag niyo kaming iwanan dito. Isasama natin sa investigasyon bakit siya nandun. At wala siyang authority binigay sa kanya, ang forces, na dapat nandun siya. So at ito'y pinapakita po natin that we're not going to tolerate anything here. We're not going to tolerate anybody from the uniform service. Ayon sa PDEA, magkasama raw dumating sina Marcelino at si Yan sa pinaghihinalaang storage facility. May susi raw sila sa kwarto. Na-surprise talaga kami, andun siya sa loob. First thing, anong ginagawa niya sa loob ng laboratory, di ba? So, siguro yung defense niya, may right naman siya for counsel para ma-depensa niya ang sarili niya. Hindi raw siya binibigyan ng pagkakataon ng salita. Ano masasabi niyo? Anytime he can talk. Kanina, isinailalim na sa standard booking procedure sina Marcelino at ang Chinese national na si Yan Yishu. Si dating PDEA Director Junicio Santiago na matagal nakasama si Marcelino sa PDEA, tinawagan daw ni Marcelino kanina madaling araw para humingi ng tulong. Kwento raw ni Marcelino, tinawagan siya ng asset na Chinese national at pinuntahan nila ang storage facility para i-check kung totoong purong droga nga ito. Mula raw nung mawala sa PDEA, aktibo pa rin daw si Marcelino sa mga anti-drug operations. After my term, he joined yung NACTAP ba yan? Ang the Secretary Ochoa. And he operated. He was an operator. And during that time, nagkaroon ng mga major bust. And one of the major na narinig ko na naging highlight was yung sa Tarlac mismo. Nabanggit niya na he was even the one tasked to brief the President on some operation. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayagang palasyo at si Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa. Naharap daw si Marcelino sa reklamong illegal manufacture of drugs na isang non-bailable offense sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.